Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ng Para sa Bayan. May kakaibang plano. To me, nakakatakot nga plano ni Ombudsman Remulla sa kanyang laban kontra korupsyon. Game changer. Ombudsman Remulla plano gumamit ng artificial intelligence kontra korupsyon. Nagbabalak si Ombudsman Boying Remulla na gumamit ng makabagong teknolohiya, partikular ang artificial intelligence upang pabilisin at gawing mas epektibo ang investigasyon laban sa korupsyon. Ang hakbang na ito ay inanunsyo sa gitna ng malawakang pagbusisi sa mga irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Remulla, pinag-aaralan na ng kanyang tanggapan ang paggamit ng AI upang mas mabilis na masuri ang libo-libong impormasyon at transaksyon na dumarating sa Office of the Ombudsman. Ito ang kanyang payag. Dahil sa dami ng impormasyon at transaksyon, maaaring gumamit na kami ng artificial intelligence. Kung dati po umaabot ng 6 na buwan at 1 taon ang preliminary investigation, ngayon po, iginiit ko pong gawin na namin within 60 days paglalahad ni Remulla. Wow! Kung maisasakatuparan, ito ang magiging kauna-unahang paggamit ng AI sa anti-corruption investigation sa bansa. Isang hakbang na inaasahang magpapabilis at magpapabago ng takbo ng hustisya sa bansa. Okay, so in a way, parang maganda kasi nga nag-iisip siya eh. Ang tanong, kumusta ang perception ng taong bayan? Court of Public Opinion. Sumasang-ayon ba ang mas nakakarami? So, tignan natin sa people who reacted. Kasi dito mo makikita ang pulso ng sambayanan. People who reacted. Tignan natin ha. At saka yung mga comments. 7,700 people who reacted. Ito ang tumawa, hindi naniniwala. 7,300. 164 ang galit. 133 lang ang nag-like. So, sorry po, Ombudsman Remulla, halos 99% hindi maniwala sa iyo. Yung AI mo. 1% lang ang natutuwa, ang nag-like. Comments. Entong Bautista. Artificial intelligence has its own limitations. It's just a tool to aid someone in decision making. It's not an alternative. O baka naman talagang hindi na makapag-isip ng tama kaya gagamit na lang ng AI. Jojo Atienza. Mamadaliin nyo ang pagsabotahe, magpabagsak sa mga Duterte at DDS bago mag-eleksyon 2028. Ganon ang plano gamit ang AI. Ito na. Duda lang naman ito, speculation nga. Pabagsakin ang mga Duterte. Kasi unang upo pa lang niya, sabi niya na, pag-aralan natin, busisihin natin ang SALN ni BP Saral will look for irregularities. Di ba? Klaro. Nakakabahala yung mga ganong pahayag. Hindi mo maiwasan, mga DDS mag-isip na, nako, talagang tinatarget ang mga Duterte kasi kauupo pa lang, Duterte kagad ang tirada. Kaya nga, umalma si Senator Batoy. Ano ba yan? Kauupo nyo pa lang, Duterte na kagad ang inyong bukang bibig. Nako. Mark Sampilo.
Gagamit ka ng AI, computer nga natin, sumasabog sa DPWH. Anak ko, he will use AI in order to close the flood ghost projects issues and will not involve the mastermind. So the flood ghost project will effectively disappear because the mastermind has been freed from any allegation. Rene Santa Cruz, utak mo ang palitan. Emmanuel Rodolfo, how can AI appreciate the conduct of preliminary investigation by the Ombudsman? Oo nga. Kaya, I'm sorry, hindi ako konforme. Parang wala. Anyway, opinion ko lang ito. This is not a good plan. Rodel Rosario, we are investing heavily on artificial intelligence to combat corruption. Corruption, AI intelligence? Ano ba? Only in the Philippines. Ano ba yung malala ko yung interview sa kanya ni Miss Lucy Cruz Valdez? Sabi niya, tax avoidance is legal. What? O, parehas din yung bending the law is not breaking the law. Okay lang daw nga i-bend ang law, huwag lang i-break. Ano ba yan? Okay lang daw na mag-avoid ng tax. Legal daw, tax avoidance. So, nakakalito, di ba? Yung tax evasion nata, yan ang kakasuhan. Kailan kung tax avoidance, legal daw yun. O, paano? So, good luck po sa ating napakasipag na ombudsman. Malala ko tuloy yung pahayag ni Supreme Court, ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Ito daw pagtatalaga kay Boying Rimulya's ombudsman, baka ito na ang magpapabalik ng tiwala ng taong bayan sa administrasyong ito. Wow! Tignan mo itong mga comments, itong mga reaksyon ng tao, baliktad eh. Lalong nagiging katawa-tawanan, kinasusuklaman ang administrasyong ito dahil sa appointment ng isang politiko na ginawang ombudsman. Never in our history ng isang politiko kagaya ni Boying Rimulya na appoint na ombudsman. Ito lang, Marcos administration. Bakit? Sabi ni Edwin Lacerda, ang spokesperson ni Marcos, ni Noynoy Aquino, insurance policy para daw ligtas si BBM sa 2028 and beyond. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Mao na ni ang matagaan og yero nga mag-atop na sa iyang balay si Kuya. So mao ni ang itsura sa ilang balay. So ilang ilisdan og yero kay natagaan man sila. So mag-atop sila karon si Kuya. So mga dako na gid kayo ang mga bulslot sa iyang yero. So mo po niyang ilang abuhan nga mo nilang kahimtang kung ulan nga wala na gid sila kuanan masilungan tungod sa ilang atop nga trapal lang pod ang naa sa ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid kayo sila. So kay natagaan man nato sila giyero, so mag-atop si Kuya karon. Maupod ni karon, maupod ni ang ilang higdaanan sulod nila. So makita imo na mga dagko ng buslot. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay Kuya nga inani na? 4 years. So 4 years na daw ang ilang balay ni Kuya, usan inani ng abuhan, inaana na pud ang ilang atop sa kuan sulod. Pila ka buki mong anak Kuya? 3.
So tulo ka ang anak ni kuya. So si kuya kay natagaan magyero so mag-atop siya karon. So nauman na gyud, nindot na gyud kaayo ang atop ni kuya. Nga buwan di natuluan. Salamat sa Ginoo sa Sige kuya, salamat pod. dako gyud akong pagpasalamat sa Ginoo. Sige, salamat pod.